Hi po. Hi, 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 hi. Hi. Hello po. Hi po. So we will be having our topic, devotion is important. And thank you po sa mga nag-heart me. And hello po, hi po. And hello po, hi po. So sa lahat po ng nandito, no, kapatid, please like it, share it, tap it, guys. Oo, ang tagal mong nawala. Yan, devotion is important, no? So, hello Kuya Nood, no? Tama na yan, nood muna kayo dito. Ayan, paki-like it, share it, tap it, guys. Hi po. Salamat naman po sa Panginoon, no? Bro, question, nasan si Jesus nung before siya mag-34 at bakit kailangan mag-34, ha? 33 years old po namatay si Jesus. 3 years siyang nag-ministry. 30 years old siya kapatid nagpabaptize. So kung hinahanap niyo po si Jesus no, yung panahon po simula po nung pagkabata niya hanggang sa bago siya mag-ministry, naniniwala po ako nagpakadalubhasa po siya sa salita ng Diyos at inalom niya ang kalooban ng Panginoon. Kaya all throughout the history kapatid, 3 years po ang ministry ni Jesus. Yan, hello po. So hindi na po nag-34 ah. Wala na pong meaning kung bakit kailangan niyang hintayin yung 33 years old kapatid. I mean, hindi na kailangan pang malaman. Walang significant or any uh, I mean, hindi na kailangan siyang paano ba? Pasimplihin lang natin. I mean, kung 33 siya namatay, wala na yung problema. 33 siya namatay. Ang mahalaga, nagawa niya yung kalooban ng Panginoon saan? In terms of uh, dying at the cross at pagbayaran yung mga kasalanan natin. Yun lang yun kapatid. Pero hindi na po kailangan pa nating aralin pa ng sobra. No? Hindi, 30 kapatid. 30 siya nag-start ng ministry. Kapatid, kailangan niya ring humayo. Hindi naman agad na matay na lang siya kagad. Kasi kailangan niya pa ring ipakita ano ang tamang dapat gawin ng isang tao. Amen? So again, ulitin ko po it doesn't matter kung anong timeline or any.
ang pinakamahalaga kapatid, nagawa ng Panginoong Hesus, yung kalooban ng Diyos, no? So, hindi walang significant. I mean, kung meron man, hindi ko alam. Pero ang pinaka-focus ko kasi, pag nag-aaral ako ng salita ng Diyos, ano ba ang ginawa ng Panginoon? At paano ko to may apply sa buhay ko? At the same time, anong pagkausap sa akin ng Panginoon? Amen? So, pero yung mga ganung bagay, yung mga technicalities, kapatid, kasi may mga nagsasabi actually, meron pong nagtanong sa akin, anong ginawa daw ni Jesus nung teenager siya? So, hindi ko na yun kailangan pang malaman. Kasi kapatid, ang dapat kong malaman, ano ang ginawa ng Diyos na nakasulat sa Bible. Ngayon, sinagot ko pa rin. Naniniwala po ako na ginawa ng Panginoon nung teenager siya, hinahanap niya ang Diyos sa pamamagitan po ng salita ng Panginoon. Bakit? Kasi di ba nung bata pa, yung baby, yung little Jesus, nasa synagogue, nag-aaral ng salita ng Diyos. Anong sinasabi mo, Rafi? Manilawa, ako kung namatay ang isang tao bago bumalik. Ano yun? Hindi ko nagiget. Pasensya ka na ha. Pero yun kapatid, sana nasagot ko Spencer, no? Pero again, marami kasing mga talagang biblical facts or para bang hindi na siya kailangan pa. Kasi, ano bang ibig ko sabihin? Hindi naman siya nakakapagpadagdag ng faith. Amen. Kumbaga parang hindi na nga rin nakasulat sa Bible. Pag masyado mo kasing tinechnical kapatid yung pag-aaral ng salita ng Diyos, maililigaw ka eh. Amen. So, ayun po. Yan, please like it, share it, tap it guys, no? Para mas marami pong magkaroon ng salita ng Diyos, no? Rafi, God bless you. Hindi ka na nga namin pinapansin, ang kulit mo pa. Ikaw talaga. Ate Annie B, marami nang bumabalik dito. Bakit ka nag-mute? Yan, sige po, please like it, share it, tap it guys, to para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Sige po. Ayan. Teka lang, ilang minutes na ba? Last 2 minutes ka ba din? Paki-tap, tap, tap, ali-tap, tap. After this, mag-i-start na rin po tayo mag-aral po ng salita ng Diyos. Ayan. Sige po, please like it, share it, tap it guys para mas marami pong maabot ang salita ng Panginoon. Pero again, devotion is important. Kahapon pa po tayo about discipleship. So again, nagpaplano po ako na ibalik po yung G-Meet, yung close group na discipleship. So it will be tomorrow po kapatid 7 p.m. Pero mamayang gabi maglalagay po ako ng Google Drive. No? Pero kapatid, naniniwala po ako na ngayong gabing to, maintindihan mo ano ba ang totoong devotion. Amen. Pero bago po ang lahat, tayo muna isaglit na manalangin. No? Aming Diyos na dakila at banal, maraming salamat po dahil alam namin na meron kang idadako dito, lalong-lalo na po ang mga kapatid ko na nagnanais na maging malalim. Kaya Lord, we pray and declare na samahan mo po kami sa pagkakataong ito dahil wala kaming ibang nais kundi makilala ka namin at lumalim po ang aming pagkakilala sa iyo. Salamat po Panginoon, in Jesus' name. Amen and amen. Yan, hallelujah.
So ngayon kapatid, tayo po ngayon ay mag-aaral po, no? Luke chapter 10 verse 38 to 42. Sige nga po, pakibuklat po yung Bible nyo. So alam mo kapatid, like, katulad ng sabi ko kagabi, yung discipleship ngayon na binubuo ko, seryoso to. Kailangan may Bible. Amen. Ngayon, kung wala ka pang Bible, pwedeng sa cellphone kapatid, pero I'm still encouraging you to have your own Bible. Amen. So, ayan. Luke chapter 10 verse 38 to 42. Yan, sige po. Pakilagay na lang din dyan. Tara na. Luke chapter 10 verse 38 to 42. Ayan. So, basahin ko po sa Tagalog para maintindihan natin yung kwento, no? Dumalaw si Jesus kina Marta at Maria. Ayan. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May kapatid siyang si Maria na naupo sa paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinabayaan ako ng kapatid kong maganda ng nag-iisa? Sabihan nga po ninyo siya na tulungan naman ako. Ngunit sabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala ka sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito ay hindi aalisin sa kanya. Amen. So napakahalaga po, no? So, bakit mahalaga yung devotion? Amen. Again, sabi ko sa inyo, devotion is important. Pwede mo bang i-chat dyan? Kapatid, napakahalaga ng devotion. Unang-una, ano ba ang salitang devotion? Ang devotion po kapatid, ito po ay hindi, minsan kasi merong mga nami-misinterpret to. Pag sinabing devotion, pag nag-devo ka na, so ano lang yun, parang term lang, pero akala nila, devotion lang yung pagbabasa ng Bible. Hindi malawak yun. Ganun lang hanggang ganun lang. Pero kapatid, pag sinabi pong devotion, ang ibig sabihin na to, dedicated ka. Amen. Yung pag-ibig mo, dedicated. Ibig sabihin, tama rin o hindi, may devotion ka. Amen? Malungkot ka o masaya ka, may devotion ka. Pagod ka o nahihirapan ka, may devotion ka. Gets nyo? Ibig sabihin kapatid, ang devotion, anuman ang estado ng buhay mo, pipiliin mo pa rin gawin ang mga pinagagawa ng Diyos. Amen? Kaya kapatid, di ba, ito katulad nito, anong devotion ko sa Panginoon pagdating dito? Magla-live ako consistently at magbe-preach ng gospel. May nakausap ako kagabi kapatid, mahamon kayo, 18 years old Sabi niya, Kuya Jerome, nag-iipon po ako mula sa baon ko that I would buy a Bible at mamimigay ako ng isang Bible per week. Per week usapan Sabi ko, tutulungan kita dyan. Hihingi ako ng Bible, yung ganitong Bible. Kasi ito, libre to Papadala ko sa Mindoro para may mapamigay ka ng Bible doon. Amen. Anong ibig sabihin? Devotion yan Willing kang mag-sacrifice, willing kang mag-effort, at ang pinakamahalaga, priority mo. Sabi mo nga dyan, priority mo. Amen. Kaya nga sabi ko, kung taga dito ka lang sa Cavite, ako, dinisciple na kita. Sabi ko nga, meron pa isa kapatid, ito pala, salamat sa Panginoon, 14 years old. Ay, ilang taon na edad mo? 14 years old kapatid, imagine mo, nagsabi sa akin, Kuya Jerome, gusto ko na pong magbago ng buhay. Gusto ko pong lumalim sa salita ng Diyos. Turuan mo ako, Kuya Jerome, na magbasa po ng Bible. Wow! Sabi ko, kung taga dito ka lang, taga Manila kung taga dito ka lang sa Cavite, ako, inalagaan na kita. Kawit Cavite po. Amen. Pero anong ibig ko sabihin? Yun po kasi yung devotion. Gusto mo at nais mo. Kaya nga kahapon, di ba, ang topic natin is about discipleship.
Pag discipleship, kapatid, intentional kang susunod sa Panginoon. Ano yung devotion? Hindi ka lang basta sumunod, kundi naging consistent ka. Sabi mo nga dyan, consistent. Amen. Pag sinabi pong consistent, tuloy-tuloy at hindi palyado. Amen. Kasi kapatid, consistency is a key. Hindi pwede, kapatid. Sige nga po, kayo ba? Natutuwa ba kayo sa inconsistent? Sinasabihan niyo ba yung inconsistent na, good job, ang galing mo? Natutuwa ka ba sa inconsistent? Hindi, no? Kung ikaw nga hindi natutuwa, asahan mo pa bang si Lord matuwa sa mga inconsistent? Hindi po, kapatid. At kung gusto mong umayos ang buhay mo, dapat consistent ka sa Panginoon. Amen. Meron po akong kinounsel, kapatid, sabi ko, ipagpipray kita ngayon, pero kailangan mong tulungan yung sarili mo. Kailangan mong pangaralan yung sarili mo na hindi ka dapat basta-basta na lang. Amen. Anong ibig ko sabihin, kapatid? Devotion is important. Dami mong ginagawa, kapatid. Sabihin na natin busy ka, pero hindi ka consistent kay Lord. Wala din yan. Kasi dapat, kapatid, devotion before anything else. Amen? Ngayon, babalansihin ko tong kwento na to kasi sa kwentong to, para bang si Martha ang kontrabida. Tama ba? Alam mo, kapatid, ito po ay isa po sa mga misunderstood passage na pagdating kay Mary at Martha, mas mahal daw ni Mary si Jesus kaysa kay Martha. Hindi. Wala pong sinabi sa passage, kapatid, na mali yung ginagawa ni Martha, na busy siya. Wala pong sinabi dito sa passage, kapatid, na sinabi niya na, anong tawag dito? Huwag mong gawin yan, tumigil ka. Dapat nandito ka. Hindi. Kasi, kapatid, ang servanthood mahalaga sa Panginoon. However, ano ang kulang kay Martha? Yung puso niya. Amen. Dapat kasi makita niya, para bang ganito, kapatid, asikaso ka ng asikaso sa kusina, nakausap mo ba yung bisita mo? Ayada, mamaya na lang yung other verses, ha. Pagtapos na lang nito, paalala mo yan. Pero devotion muna tayo. So kung titignan mo, kapatid, di ba asikaso ka ng asikaso, pero hindi mo nakakausap yung bisita mo. Napakain mo nga, busy ka naman. Hindi, walang fellowship. Gets nyo ba? Kapatid, bakit ba mahalaga nung time na yon yung pagiging with Jesus? Kasi, kapatid, sabi nga ng Bible, di ba? Ang mga mahihirap, makakasama niyo na yan sila ng matagal. Ako, papunta na ako sa Ama. Ibig sabihin, kapatid, sinasabi ni Jesus, habang nandito ako, sulitin nyo na. Habang nandito ako, makipag-fellowship kayo sa akin. Habang nandito ako, lagi kayong makipag-usap sa akin kasi nandito ako. Gets nyo, kapatid? Yun din po yung prinsipyo pagdating sa devotion natin. Hindi, ang galing mo nga mag-feeding program. Ang galing mo nga mag-Bible study. Ako bilang Bible study leader, ang galing ko nga mangaral sa inyo. Pero ang tanong, ako ba ay nakikipag-minister sa Panginoon? Amen? Ako ba? Talagang kilala ko na yung Diyos na pinaglilingkuran ko. Di ba, kapatid? So kung titingnan natin, kapatid, napakahalaga po ng devotion. Kasi ito po yung pagkakilala mo sa Diyos. At the same time, kung itong devotion na to, kapatid, ang magiging lakas mo sa paglilingkod. Pwede ba natin palakpakan si Lord doon? Hallelujah. Kaya kung titignan mo, kapatid, sobrang distracted ni Martha. Bakit? Paano ko nasabi? Sa verse 40, kapatid, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinabayaan ako ng kapatid kong maganda mag-isa? Sabihan nyo nga siyang tulungan nyo naman ako. Tingnan mo, kapatid, ganun po yung ugali. Wait lang, kapatid, ha.
Ipaki-mute na lang yung walang mga kwenta ngayon. Kung ano-anong mga pinagsasabi, no? Pero anyway, balik tayo dito. Kapatid, kung titignan mo, ang isang tao kasi na busy, titignan niya lang yung alin. Ang titignan niya lang yung ginagawa niya compare sa ginagawa ng iba. Amen. Alam mo ba kapatid, dito sa amin, sabi ko, kasi syempre kami po, maliit po kaming church, no? At kung titignan mo kapatid, imagine mo, para bang ganito yung ratio. Sa limang team, magmi-minister ka sa 40. Katulad yan, last revival kapatid. 13 kami, magmi-minister kami sa 260. Nag-pray kami isa-isa. Maliit lang kaming team. Ngayon kapatid, pag maliit na team, ibig sabihin, mag-multitask ka talaga. Kaya nga katulad ko kapatid, at hindi lang ako, iba't iba pang mga member, iba't iba pang mga leader dito sa church. Magigitara ako, magpipreach ako. Si Pastora, mag-opening prayer, siya rin preacher. Dumating nga sa point kapatid, si Pastora, opening prayer, preacher, presider, closing prayer. Ano ibig ko sabihin? Marami talagang gagawin kasi tao ang involved eh. Amen. Pag involved ang tao kapatid, busy talaga. Pero kapatid, ang hindi devoted sa Panginoon, titignan niya yung dami niya ng ginawa at kung i-compare niya to sa mga walang ginagawa. Kaya nga sabi ko dito sa leadership namin or sa mga hawak kong mga under me, no, sabi ko, hindi man sila sumunod, sumunod ka. Amen. Kaya nga kapatid, hindi man kayo umaten, kahit 5 lang na dito, susunod pa rin ako sa Panginoon. Bakit? Kasi ang paglilingkod ko ay hindi po nakabase sa tao, kundi saan nakabase? Sa devotion ko sa Diyos. Gets nyo? Kasi kapatid, hindi po makikita ni Martha yung pagod niya kung tama yung puso niya pagdating po sa Panginoon. Ulitin ko, ang pagiging busy po sa Panginoon ay mahalaga. Pero mas mahalaga din kapatid na nakikipag-usap ka sa Panginoon bago ka gumawa. At yun po yung ginawa ni Mary, ni Maria. At ito pong si Maria kapatid, ito po yung siya po yung nag-offer sa paanan ni Jesus ng kanyang alabaster jar. Kasi kapatid, pag lagi mong kausap si Lord, utusan ka naman niya eh. O gawin mo yan. Katulad nitong young people na nakausap ko dito sa online. Walang instruction yung church kapatid. Puso niya lang sa Panginoon. Mamimigay daw siya ng Bible. Isang Bible kada linggo. Estudyante to ha. Samantalang tayo, nagtatrabaho tayo kapatid, hindi mo man lang maisip na mamigay ng Bible. Amen. Ako kapatid, aminin ko, nito lang ako, nung naging Bible study leader na ako, tsaka lang ako nakaisip na mamigay ng Bible, pero dati wala akong kapaki-paki. Pero kapatid, kung titignan natin, ang tao kasing devoted sa Panginoon ay ang siyang tao na alam ang kalooban ng Diyos. Amen? Kaya kung titignan natin to si Mary at si Martha kapatid, si Mary pinapaalala ng Panginoon na alin? Na umupo ka kasama ni Jesus. At si Martha kapatid, pinapaalala naman sa iyo ng Diyos na maglingkod ka sa Panginoon faithfully. Ngayon, anong dapat mong gawin? Unahin mo ang fellowship mo sa Diyos bago ka gumawa ng para sa Diyos. Gets mo? Naintindihan nyo ba kapatid? Malinaw ba? Ulitin ko ha. Unahin mo ang pakikipag-usap sa Diyos bago ka gumawa ng para sa Diyos. Kilalanin mo si Jesus bago mo gawin yung pinagagawa ni Jesus. Bakit ganun kapatid? Kasi kapatid, hindi mo matutumbok yung pinagagawa ng Panginoon kung hula-hula lang. Para bang ganito, sasabihin mo sa akin, hindi Kuya Jerome, susunod na ako sa'yo. Tapos umalis ka kagad. Alam mo ba inutos ko, anong gagawin mo? Mag-iigib ka. Anong gagawin mo? Mag-aakas ka ng sinampay, hindi naman yan yung uutos ko. Nagets niyo kapatid? Anong ibig ko sabihin? Kailangan mo ang instruction ni Jesus, kaya umupo kang kasama ni Jesus
at the same time, tsaka ka humayo ng kasama mo si Jesus. Amen. Kaya nga kapatid, si Mary at si Martha sa passage na to, again, hindi po mali yung ginawa ni Martha. Ang lapses niya, hindi niya kasi tinignan muna o kinausap si Jesus bago niya gawin. Amen. Kaya nga ako kapatid, sobrang ingat ko. Hindi po ako gumagawa ng isang bagay nang hindi ko tinatanong sa Lord. At the same time, hindi ako humihingi ay gumagawa ng isang bagay nang hindi po ako kinakausap talaga ng Panginoon o nanghihingi ng advice sa mga leader ko. Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, unahin mo yung devotion. Kapatid, nag-send na ako ng everyday devotion natin. Iko-consistent ko yung kapatid kasi baka ako pa sisihin yung bandang dulo, si kuya kasi hindi nagsisend ng daily. Sisimulan ko ngayon kapatid, magsesend ako ng every week na devotion. Ewan ko na lang kung di mo pa gagawin. Pag di mo pa ginawa, alam na yan. Ano? Katamaran yarn. Amen. Kaya kapatid, napakahalaga na may devotion. Oo kapatid, okay lang kung may sarili kang devotion pero makisama ka na sa amin. Ano lang yun, yung dalawa lang tanong doon. Anong ginawa ni Jesus? Anong natutunan mo kay Jesus? Sumali ka na para the more the merrier. Amen? Pero anong ibig ko sabihin kapatid? Napakahalaga po ng devotion. Again, hindi lang po ito uh, reading the Word of God. Kasama po dito yung prayer, worship, at service mo sa Panginoon. Amen? Kaya kapatid, mamaya po tuturuan ko kayo ng paanong pagde-devotion. Amen? Pero bago muna yung lahat, maintindihan mo muna yung foundation. Ngayon, ano pong first point ko? Makinig. Devotion must come before duty. Ayan. Sa lahat po ng gusto sumali ng group chat, just message me o kaya si Ate Lian. Ayan, nandyan na. Devotion must come before duty. So kung titignan natin kapatid, Luke chapter 10 verse 39, sabi dito, and she had a sister called Mary who sat all the Lord's feet and listened to his teaching. Kapatid, alam mo po sa church, itinama po ako ng Diyos. At alam ko po may mga praise and worship dyan. Sino po praise and worship? Taas nga kamay. At hindi lang pala ako ang tinama, buong team namin. Sino po ang praise and worship dyan? Itaas ang kamay. Ayan. Praise and worship, praise and worship. Isa lang pala. Ayan. Ayan, ang dami palang praise and worship dyan. Ayan. Alam niyo po, yung mga praise and worship, ganito kasi ugali ng mga praise and worship eh. Pagtapos tumugtog, pumupunta sa likod. Pagtapos silang magpaawit, saan sila pupunta? Sa likod. Pagtapos silang mag-perform, pagtapos nilang umawit sa Panginoon, dun sila sa likod at hindi na po nakikinig ng Word of God. Hindi po pwede yun. Amen. Kasi kapatid, tingnan niyo yung ginawa ni Mary. Umupo sa paanan ni Jesus at nakinig sa kanyang mga itinuturo. Amen. So napakahalaga kapatid ng pakikinig. Sabi mo nga, pakikinig. Amen. Kapatid, si Jesus, naniniwala ako sa setup na to, no? Hindi po priority ni Jesus yung ayusin mo yung lahat ng mga bagay sa bahay nila. Dumalaw si Jesus para magturo. Amen. Kaya nga ako kapatid, pag nagba-Bible study po ako, sabi, uy, Kuya Jerome, wait lang, maghahanda muna ako ng merienda. Sabi ko, wag na, hindi po kailangan yan. Ang mahalaga, mag-Bible study tayo. Kaya ako minsan kapatid, ako na po ang may dala ng tinapay at soft drinks. Para hindi na sila maabala. Bakit? Kasi ang mahalaga kapatid, makapakinig sila ng salita ng Diyos. Amen. Uulitin ko ha. Devotion muna bago ang duty.
Kaya nga kapatid, sana tamaan ka, manalangin ka bago ka pumasok ng trabaho. Manalangin ka bago ka mag-errands, manalangin ka bago ka maglinis ng bahay, manalangin ka bago ka may gumawa. Kapatid, kasi napakahalaga, nakausap mo muna si Jesus at nakikinig ka sa Kanya. Amen? Oo, kapatid, kasi tingnan mo, ako kapatid, ang dami ko ng Bible study, may face-to-face Bible study ako. Na ang daming nauubos na oras na pagtatawag, pagbili ng merienda, pag-aasikaso, pag anong tawag dito? Pag-aayos ng upuan. Kaya anong ginawa ko kapatid nung natuto ko? May dala na akong merienda, tapos chinachat ko na sila agad. Sabi ko, papunta na po ko, kaya tawagin nyo na po sila. Tapos, ayusin na po sana natin yung upuan. Para pagdating doon, wala nang intro-intro. Devotion agad. Amen ba? Amen. Di ba? Katulad niyan, hindi mo alam yung context, nagko-comment, ikaw talaga. Amen. So kung titingnan mo kapatid, kaya nga, dala na namin, dala ko na. O kaya kapatid, bago pa po ako pumunta, ang ginagawa ko, pwede ka bang magluto ng pansit? Papadala ko agad doon. Halimbawa, 4 p.m. kami. Mga 9 a.m. pa lang, dinala ko na yung mga rekado. Sabi ko, dapat ate, tapos ka na magluto ng mga around 3 o'clock para pagdating natin, kain na lang. Amen. So, anong ibig ko sabihin, kapatid? Napakahalaga na maintindihan mo na devotion muna bago ang duty. Amen. Si Mary, kapatid, pinili niya munang makinig kay Jesus. Amen. Makinig mo lahat. Mamaya na po yung mga tanong. First point po, devotion must come before duty. Amen. Makinig ka muna kay Lord. Kaya nga kapatid, please lang challenge ko na to sa inyo, 20 minutes without cellphone. Kung kaya mo ng umaga, umaga. Kung kaya mo kung gabi ka, gabi. Pero kapatid, ang mahalaga, meron ka dapat 20 minutes a day na walang cellphone, walang kahit ano, worship, prayer, and reading the Bible lang. Amen. Kaya nga kapatid, sinasabi po ng Panginoon, itong si Maria kasi, naintindihan niya na mas mahalaga ang pakikinig. Makinig muna bago productivity. Listening before productivity. Amen po ba? Kaya kapatid, sinasabi po ng marami kapatid, tingnan mo, ang dami po na nagmi-ministry. Ang dami po sobrang sipag sa church. Pero bakit pag nagkaroon ng problema, umaalis? Bakit? Kasi nga, duty muna bago devotion. Marami kapatid na, statistically speaking mga involved sa church, pero nung na-burn out, umaalis. Bakit? Hindi kasi na-establish yung tamang devotion, yung tamang pakikipag-usap at tamang foundation. Amen. Kaya nga, kung titingnan nyo kapatid, sabi ko nga sa inyo, 1 taon na pala ako na nagpe-preach dito. Ano pong lagi? Alam yan ng mga luma. Mga luma talaga eh. Ito lang concern ko, magbasa ka ng Bible, mag-worship ka, manalangin ka, tapos gumawa ka para sa Panginoon. Laging yun lang. Pagkakausap sa Panginoon, pagkakaroon ng oras para sa Panginoon, pagbabasa ng salita ng Diyos, hindi pagiging tamad, kundi makinig sa Panginoon, at bago maglingkod. Kasi kapatid, devotion muna. Nagkakaproblema ka dahil sobrang busy mo sa ministry. Yung iba nga kapatid, nalulungkot ako eh. Ay, magbibigay na lang ako. Huwag mo lang akong hanapin. Huwag na, uy. Huwag ka nang magbigay. Mas okay pa kapatid na hindi ka nagbigay, pero nakikinig ka ng salita ng Diyos. Kaysa naman sa nagbigay ka nga, hindi mo naman hinanap si Lord. Amen. Yun yung sabi nila Moses kapatid eh. Dun sa tama, ni Moses sa mga Israelita, sabi, di ba nagbigay na kami ng ram? Di ba't nagbigay na kami ng, ano pa bang kailangan ng Diyos?
Ano sabi ni ni Moses? Ang kailangan ng Diyos ay ang puso mong tapat sa Kanya. Amen? Pusong tapat at pusong nagtatapat para sa Panginoon. Uulitin ko ang greatest need mo, hindi yung ministry itself, pero yung presensya ng Diyos. Sabi mo nga dyan, presence ni Lord. Amen? Presensya ng Diyos. Maraming magsasabi, kapatid, na baka siguro pag nagpaka-busy ako, ganito, ganyan. Siguro pag ganito, ganyan. Kapatid, spend time with God, and your productivity or whatever you will do, it will become anointed. Kaya nga tingnan mo si Jesus, kapatid. May nagtanong kanina, di ba, bakit 30 years lang? Bakit 30 years siya lumabas? 3 years lang siya nag-ministry. Kapatid, simula pagkabata niya hanggang trumenta siya, ang Panginoong Yesus ay kinakausap ang Ama. Kaya nga, kapatid, pag nag-command siya, may gumagaling. Bakit yung ministry niya powerful? Kasi ang foundation nun, tamang relasyon sa Diyos. Amen. Kaya wala atang kalatoy-latoy ang buhay mo. Ilang oras ka ba mag-pray? Amen. Matanong ko, may mga times, kapatid, na nagbibigay po ako ng Bible, pero dito po sa face-to-face. May Bible project po ako, pero sa online, kapatid, ini-encourage ko po kayo na mag-ipon. Amen. 260 lang, may Bible ka na. Amen po ba? Kaya, kapatid, kung titingnan mo, si Jesus, anointed yung kanyang ministry kasi meron siyang intimacy. Sabi mo nga dyan, intimacy. Amen. Ikaw na magaling, Rich King. Yung mga naggagaling-galingan dito, i-mute ko, pasensya na. Wow naman, salamat po sa Panginoon kung may puso po kayo in giving. Siguro po after this na lang po. Amen. Or you can just message me, kapatid. Kasi meron po kaming Bible giving, may iniipon po akong Bible giving. Thank you po sa Lord, no? Ngayon, kapatid, ano pong ulit-ulitin ko dito? Intimacy. Sobrang halaga ng intimacy, kapatid. Sobrang halaga, kapatid, na meron kang pakikipag-usap sa Panginoon. Amen. Ako, kapatid, sa totoo lang, pag nagkakaproblema tayo, nakakalimot tayo sa Panginoon. Tama po ba? Pag may mga pinagdadaanan tayo, may ginagawa tayo, nakakalimot tayo sa Panginoon. Pero, kapatid, ang sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, bago lahat, si Jesus muna. Amen. Kasi, kapatid, pag meron kang Jesus, nasa iyo na ang lahat. Daniel Padilla yan. Amen. Nasa iyo na lahat. Amen po ba? Ang tanging kailangan mo lang dito sa buhay, kapatid, ay si Jesus. Amen. Kung gusto mo, kapatid, na ayusin buhay mo, lumapit ka kay Jesus. May mga nagsasabi dyan, kapatid, na paano ko ma-overcome last, paano ko makakalaya sa sugal, kay Jesus pa din. Sinasabi dyan, paano ko makakalaya sa utang, kay Jesus pa din, kapatid. Walang ibang sagot kundi Jesus. Amen. Ngayon, kung wala kang intimacy sa Panginoon, tutulungan ka pa rin ng Panginoon. However, hindi mo pala alam na tinutulungan ka na ng Diyos. Bakit? Hindi mo siya kilala eh. Amen. Alam niyo po yung kantang The Blessing by Laura Story. Anong sabi doon? What if your blessing comes from the raindrop? What if your blessings comes from the sleepless nights? Amen. What if your greatest struggle of this life is your blessing in disguise?
Hindi mo kilala ang Diyos, kaya hindi mo alam na kumikilos pala ang Panginoon. Pero pag inalam mo at kinilala mo ang Diyos, kapatid, konting galaw ng Panginoon, alam na alam mo na Diyos yun. Di ba ganun yung nabibuild sa intimacy? Tama ba? Sino po dito may jowa? Taas nga kamay. Huwag mo na yung iniwan ng jowa, yung may jowa mo na. Sino po yung may mga jowa-jowa dyan? Sige po, taas kamay ng mga may jowa ba? Okay, sana all. Di ba? Pag meron kang, if you are in a relationship, kapatid, the more na you are being intimate, the more na nalalaman mo yung gesture niya, nalalaman mo na kung ano yung favorite color niya, nalalaman mo na kung ano yung mga ayaw niya, nalalaman mo na kung ano-ano pang mga nangyayari. Amen. Bakit? Kasi kinikilala mo siya. Ngayon, paano nga pag complicated na? Di ba pag complicated na di kayo nag-uusap, hindi mo tuloy alam. Gets niyo, kapatid? Alam mo, kapatid, pag intimate ka, kahit toyoin yan, maintindihan mo yan. Kahit ba ano man ang topak niyan, pag pinili mo yung mahalin, tatanggapin mo yung topak niyan. Tama, mali? Mahal mo eh. Eh kung di mo kapagod ka na, pagod na ako sa'yo. Samantalang dati, sasabihin mo, ang ganda-ganda ng mata mo, ngayon, ang pangit na mata mo. Dating chinito, ngayon, pinrito na ang tingin mo. Bakit? Kasi nga, wala nang intimacy. Di ba? Ngayon, pagdating din sa ganyang relationship, ano ang dapat foundation mo? Kay Jesus pa din. Sabi po ng Bible, kapatid, tayo ay umiibig dahil tayo ay unang inibig. O paano mo malalaman at maibibigay ang tamang pag-ibig kung hindi mo alam ang tunay ng pag-ibig? Si Lord lang. Sabi mo nga dyan, si Jesus ang pag-ibig. Sabi mo nga dyan. Amen. Ulitin ko ha, si Jesus ang sentro. Si Jesus ang sentro, kapatid. Wala nang kahit sino pa. Hindi ka maliligtas ng kahit ano, kapatid. Hindi ka maliligtas ng ministry. Hindi ka maliligtas ng paggawa ng mabuti. Hindi ka maliligtas ng kung anong meron ka. Si Jesus lang ang makakaligtas sa'yo at makakatulong sa'yo. Amen po ba? Amen. Si Jesus. Kaya, kapatid, devotion must come before anything else. Kasi, kapatid, ang isang bagay na walang intimacy kay Kristo, wala. Bakit? Ano bang sabi ng Bible? Pag wala ka kay Lord, pag wala ka kay Jesus, ano ka? Hiwalay ka at wala kang magagawa. Kaya baka puro kapalpakan yung buhay mo kasi nga, wala kang intimacy kay Jesus. Baka kaya kung ano-anong mga nangyayari sa buhay mo at pinagagawa mo, baka kasi wala kang intimacy sa Panginoon. Tingnan mo yung intimate sa Panginoon, kahit may problema yan, ang fresh pa rin. Bakit? Kausap si Jesus eh. Tama? Tingnan mo, kapatid, daming utang, pero tumatawa pa rin. Daming problema, pero grabe pa rin sa Panginoon. Di alam yung mga gagawin, hirap na hirap sa buhay, pero dahil nasa Panginoong Hesus, ano ibig ko sabihin? Kaya mong i-handle lahat. Lalo na kung ikaw ay may intimacy sa Panginoon. Kaya, kapatid, again, if you want to become a disciple of Christ, you must establish your intimacy to Jesus. Amen. Ano po ba? Naintindihan mo nga yung intimacy? Sabi mo nga dyan, naintindihan ko po. Salamat naman po sa mga nababago po yung buhay. Amen. Thank you po, Ate Chanel. Pa-follow naman, Ate Chanel.
Amen. Jester, mute. Mute ka nga ni. itong Jester na to, si Jester talaga. Mamaya natin yung minsan po di ko na-feel si Jesus. Mamaya po kayo. Mamaya ko i-explain niya, no? Pero ito muna. Pangalawa, second point. Sabi mo sa second point. Serving God is good, but it must flow from devotion. So pakilagay po dyan. Second point. Serving God is good, but it must flow from devotion. Amen. Luke 10:40 kapatid, sabi po dito, but Martha was distracted with much serving. Pag binasa natin sa Tagalog, si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda. Tingnan mo kapatid, gusto ko po sa Tagalog eh. Basahin ko yung Luke 10:40 ha. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya lumapit siya kay Jesus. Tingnan mo ha, kung kailan siya abala, doon lang siya lumapit. Amen. Ulitin ko ha, kung kailan ka busy at nakikita mo ng pagod ka na, tsaka ka lumapit, tingnan mo si Maria doon, nakikinig lang. Oh Lord, thank you po sa salita mo. Salamat Lord. Nakikinig lang siya. Si Martha, hindi niya sinasabi yung, yung sinasabi ni Jesus. Ang sabi na pala ni Jesus, makinig ka at maglingkod. Anong sabi niya na ngayon? Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid ko? Di ba? Puro reklamo. Kapatid, serving is good. Wala akong doubt doon. Pero it must flow from your devotion to the Lord. It must flow from your intimacy. Again, nakakapagod po gumawa pag hindi naman sa'yo pinapagawa. Ako kapatid, alam ko calling ko sa Panginoon. Kahit gustong-gusto ko maging worship leader, kahit gusto ko maging song leader kapatid, hindi yun yung pinagagawa ni Lord sa akin. Jerome, mag-preach ka. Hindi ka singer. And imagine mo, pag kumanta-kanta pa rin ako at pinilit ko yung gusto kong gawin, nakakapagod, napahiya ka pa. Gets nyo? Pero pag ang pinagagawa sa iyo ng Diyos, ang siyang inuna at sinunod mo, dahil nakinig ka sa Panginoon, dahil alam mo ang kanyang kalooban at pinagagawa niya, kapatid, hindi po nakakapagod ang paglilingkod. Amen. Dami ko po nakita sa ministry kapatid, pagod na pagod sa paglilingkod. Bakit? Kasi ginagawa nila yung hindi pinapagawa. Amen. Nakakapagod talaga yan. Diba? Sinong di mapapagod? Imagine mo. Sige po, sino po nanay dito? Taas nga kamay ng nanay. Imagine mo, inutusan mo yung anak mo. Nak, magsaing ka. Tapos ang ginawa, naglaba. Matutuwa ka ba? Diba? Oo, naglaba siya pero papasaingin mo pa rin. Di dalawa na trabaho. Diba? O limbawa, nasa opisina, imagine mo sinabi sa'yo, tawagan mo tong mga kliyente na to. Tapos ang ginawa niya yung trabaho ng iba. Ano nangyari ngayon? So ibig sabihin ko, titignan mo, nakakapagod po gumawa ng hindi pinapagawa. Ano kailangan? Dapat nakinig ka kasi kay Jesus. Amen. Sabi mo nga dyan, dapat nakinig ka. At ito yung kapatid, alam mo yung, kasi ba pag distracted, nagmamadali, tama ba? Yung taranta, lo. Kaya yung instruction hindi clear, halimbawa, sabihin ko sa'yo, hoy, bili ka nga. Kunyari, nagsa-cellphone yung pamangkin ko na lang. Nagsa-cellphone. Bili ka nga ng yellow doon. Binigyan mo pera, tapos ang binili, Mountain Dew. Ay, aray ko po. Kasi distracted, hindi nakikinig. Halimbawa, inutusan mo na bumili ng Downy. Ang binili Joy, aray ko, hindi ka kasi nakinig. Kaya napapalo eh. Amen.
So, anong ibig sabihin, kapatid? Dapat marunong kang makinig kay Jesus. Kung gusto mo tama paglilingkod mo, dapat manggaling to sa intimacy mo sa Diyos. Amen. Alam mo, kapatid, meron pong nagsabi sa akin dito. Medyo naglalag po tayo. Wait lang po. Medyo naglalag po. Pasama na lang sa prayer. Pero, meron po din sabi sa akin dito. Sabi, kasi, actually, kapatid, marami pong mga nagsasabi na Kuya Jerome, support kita. Ganyan. Ngayon, kapatid, alam niyo po may nagsabi, at pinaka nagustuhan ko, sabi niya, Kuya, kung loloobin ng Panginoon at instruction ng Diyos sa akin, I will support your ministry. Wow! Sa akin, kapatid, mahalaga po, pinagawa ng Diyos. Kaya hindi po ako dito, yung ibang mga nagla-live, nagre-require eh. Si Andrew Iliana, sabi, mag-diamonds ka naman, ganyan-ganyan na lang. Wala, kapatid, hindi ako nagre-require. Kasi kung nag-require ako, di sana sabi ko na, ice cream yummy. O kaya nagsabi na lang, tap, 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 share, 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 tap, 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 share, share, share. Di sana ganun na lang ginawa ko nung kung nagre-require ako. Kapatid, hindi. Wala. Mayroong diamonds o wala. Wala akong pake. Ang mahalaga, nakapag-preach ako ng gospel kasi yun yung pinagagawa ng Diyos. Amen. Ang mahalaga sa akin, nakapaglingkod ako sa Panginoon. Kaya kapatid, napakahalaga na maintindihan mo. Serving God is good, but it must flow from devotion. It must flow from your intimacy to God. Amen. Walang issue sa paglilingkod kung ito ay ginagawa mo para sa Panginoon. Kapatid, kung titignan mo, kaya dapat maintindihan mo rin yung mga nasa labas, yung mga unbeliever. Sige nga, ikaw nga kapatid, matanong kita. Sino po dito maging honest, nagbabasa na ng Bible, kahit one verse a day or one passage a day? Basta nagbabasa na siya ng Bible, taas nga kamay. Sige po, yung mga nagbabasa po ng Bible, pakitaas po kamay nyo. Sige po. Yan, thank you. Dami na nagbabasa, oh. Kaya dapat maintindihan mo kung bakit mahalaga yung devotion. Lalo na pag in terms of unbeliever. Ikaw na nagbabasa ng Bible, ang hirap na ng buhay, di ba? Tama, mali? Ikaw na nagbabasa ng Bible, nakakaunawa ka naman ng Biblia. Pero, nakakagawa ka pa rin ng mali. At minsan nagdududa ka pa rin. Tama? Tama, di ba? Ibig sabihin, kapatid, walang perfect. Kahit na nagbabasa ka na ng Bible, kahit Bible reader ka pa, may lapses ka. Isipin mo na lang yung hindi nagbabasa. Sige, kapatid, isipin mo na lang yung walang feeding ng word. Isipin mo na lang yung hindi uma-attend dito. Mas mahirap buhay nila. Mas mahirap pinagdadaanan nila. Wala silang naririnig na encouragement. Wala silang naririnig na word of God. Mas mahirap ang buhay nila. Amen. Kaya nga kapatid, anong mahalaga? Devotion muna. Amen. At pag merong devotion, merong pagtatagumpay. At kung may pagtatagumpay, merong ipagmamalaki. At kung merong ipagmamalaki, nakikita ng mga nangangailangan. Kaya nga kapatid, kung titignan mo, kahit na hindi ka worthy, kahit na alam mong makasalanan ka, pero bakit ginagamit ka pa rin ng Diyos? Amen? Di ba bakit kahit na ganyan ang tingin mo sa sarili mo, hindi mo maintindihan sarili mo o kaya naman pagod na pagod ka na. Pero bakit ganun nakikita mo na lang may magpapapray sa'yo? Bakit? Kasi nga, inaayos ka ng Diyos. Kasi nga, meron kang devotion, kaya nagiging okay ka. Amen? Kasi hindi ako si Apex. Bakit may amen? Bugs. Yun na lang, bugs. Di ba? Kaya kahit may distraction, tuloy lang. Hallelujah. Kaya kapatid, lagi mong maintindihan.
unahin ang Diyos bago ang service. Kahit ano pang gulo ng puso, unahin pakikipag-usap kay Lord. Kaya nga kapatid, kung maririnig mo po kung mababasa mo sa Bible mo, there is weeping in the night, but joy comes in the morning. Why? Because you weep to the Lord. Iniyak mo sa Diyos, sinabi mo lahat sa Panginoon. And there is joy in the morning. Amen. Kaya nga kaya natin kasi kasama natin si Jesus. Kaya nga wala tayong, kung, kaya nga kung titignan natin kapatid, hindi tayo talagang kayang umusad sa buhay ng tayo lang. Kailangan natin si Jesus. Kailangan mo Biblia kapatid, instruction ng buhay yan. Ngayon, kung sasabihin mo sa akin, may nagsabi kanina, di ba, Kuya, bakit ganun hindi ko nararamdaman si Jesus o hindi ko naririnig si Jesus? Kapatid, ito po sapat na para marinig mo si Lord. Hindi mo kailangan magpaka-spiritual na, nasan ba ang boses mo? Hindi kapatid, kung hindi mo marinig si Lord, basahin mo salita niya. Amen. Kami kapatid, ako bilang minister, hindi naman araw-araw may small still voice eh. Hindi po araw-araw kapatid may encounter. Merong mga silent moment. Pero kahit silent moment ng Panginoon, naniniwala ko may ginagawa siya. Kaya I will devote myself in reading the Bible and knowing Him more and more. Amen. At yun po ang susi sa buhay. Meditate the Word of God day and night. And your life will prosper. Amen. Kaya kapatid, alam niyo po, ang mga taong devoted sa Panginoon, hindi yan mabilis ma-offend. Amen. Hindi yan i-compare yung sarili nila sa iba. Hindi yan mapapagod at hindi yan lalagong mahina. At kahit may pressure, may kaligayahan. Kahit nakakapagod, tuloy pa rin. Sabi mo nga dyan, tuloy pa rin. Kasi may tamang devotion ka. May tama kang pagkakilala sa Panginoon na alam mo ang mga dapat gawin mo para sa Panginoon. Amen. Kaya ako nga kapatid, kahit wala na akong boses, go lang eh. Dumating sa point kapatid, wala talaga akong boses. Pero bakit nandito pa rin ako? Bakit nagpe-preach pa rin ako? Kasi nga, devotion ko to sa Lord. Amen. At alam mo kapatid, nag-usap po kami ng pastor ko. Marami pong Kristiyano kapatid, handang tumanggap ng blessing pero hindi handang sumunod. Hindi ka pagpapalain ng Panginoon kapatid kung ganun ugali mo. Handa kang tumanggap pero hindi ka marunong sumunod. Sabi mo, Lord, praise the Lord, susundin kita, pero pagdating sa application, palyado ka. Kapatid, niloloko mo lang sarili mo, sa totoo lang. Kasi kapatid, wala po akong nakita na pinapala po ng Panginoon nang hindi po naglilingkod sa Diyos. Kung naging mabuti ang Panginoon sa'yo, dapat palitan mo ito ng paglilingkod. Kaya nga, intimacy muna. Amen. Kaya pwede nyo akong tanongin, Kuya Jerome, bakit ganun? Ang tagal-tagal ko nang nagpipray, bakit hindi pa rin sinasagot ni Lord yung prayer? So, ang tanong ko ba, naging intimate ka ba kay Lord? Sinusunod mo ba yung gusto niyang, sinusunod mo ba yung nais ng Diyos? Matanong ko lang ha. Ako naman nagtatanong lang. Kasi batid, pwedeng sabi mo sa akin, hingi ka ng hingi. Pero ang tanong, nagbuklat ka ba ng Bible? Nagpa-pray ka nga sa akin, may personal prayer ka ba sa Diyos? Amen. Kaya kapatid, sinasabi po ng Diyos sa iyo ngayon, unahin mo po yung pakikipag-usap sa Panginoon bago ang paglilingkod. Amen. Pwede ba tayo magkasundo doon? Unahin natin ang Panginoon kahit ano pang gaano ka pa ka-busy.
Amen. Kahit gaano ka pa pagod na pagod o hirap na hirap, unahin mo si Jesus. Unahin mo ang Panginoon. Unahin mo siya. Wala po akong ibang sasabihin sa inyo, kundi unahin niyo si Jesus. Amen. Dami po nagpapapray sa akin, kapatid. Sobra. Pero nakakalungkot isipin, kapatid, yung iba pinagpala pero hindi nagpatuloy. Dami naman talaga na nakareceive ng pagpapala sa Diyos, tinulungan ng Diyos, pero hindi nagpatuloy. Bakit? Hindi kasi na-establish yung intimacy. Kaya ano nangyayari? Pag nagka-problema ulit, tsaka na lang. Doon na lang ulit. Doon na lang ulit magkikita sila ni Lord pag meron na silang problema. Eh, gusto mo ba yun? Matanong kita. Gusto mo yun? Di ka marunong magpasalamat? Di ka marunong makipag-usap? Amen. Kaya ang sinasabi po ng Diyos sa'yo ngayon, unahin mo ang Panginoon. Amen. Katulad yan, kapatid. Ang dami pong, ako po balanse pagdating sa politika, di ba? Ang dami pong ayaw kay BBM, ang daming may gusto kay BBM. Eh kahit ano namang pagrereklamo mo sa Pilipinas, kung di ka naman nagbabago ng buhay, walang magbabago sa buhay. Hindi po presidente o kung sino mang government official ang makakapagbago ng buhay mo, kapatid. May ayuda ka nga, tamad ka naman. Imagine mo yun. Sabihin mo na, BBM resign, pakuya-kuya-kuy ka naman. Walang magbabago. O sabihin mo naman, ang galing ni BBM. Tapos, wala ka namang ginagawa sa buhay mo. Wala rin kwenta. Tama? Saan pa rin mag-uumpisa ang tunay na pagbabago sa Pilipinas? Sa atin. Hindi sa politiko, ilan lang sila eh. Tama? Kaya nga, kapatid, ang tunay na pagbabago hindi nakabase sa ibang tao. Ang tunay na pagbabago, ikaw ba ay kumilala sa Panginoon o hindi? Yun lang yun. Sobrang simple. Kasi wala pa po ako nakita na totoong kumilala sa Panginoon tapos hindi nagbago ang buhay. Lahat po ng nakita ko na kumilala sa Diyos, nagbago ng buhay. Amen. Kaya, kapatid, dalangin ko, hindi mo makita kung ano man ang mga pangit, kundi makita mo na si Jesus ang kailangan mo. Kaya makinig ka sa Kanya, kapatid, at kung ano man mapakinggan mo, yun ang sundin mo. Amen. Kaya, kapatid, dalangin ko, sumunod ka sa Panginoon. Third point. Amen. Third point, devotion gives strength to our service. Sige nga po, pakitype na lang dyan. Devotion gives strength to our service. Devotion gives strength to our service. Tingnan mo, Psalms 10:41. Lucas chapter 10:41. Ano sabi? Marta, Marta, nababalisa ka sa abala at abala ka sa maraming bagay. Kaya minsan, kapatid, kinakalbit ka ni Lord eh. Christine, Christine. Luna, Luna. Divina, Divina. Jerome, Jerome. Alam mo bakit 2 beses? Kasi hindi nakuha sa isa. Tama ba? Kaya kinakalbit ka eh. Matanong ko sa'yo, pag kinalbit ka ba ni Lord, di ka naman lumilingon, pumapangalawa, pumapangatlo pa. Tama? Para ba ganito? Huy! Masyado ka ng maraming ginagawa. Sabi sa English, no, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. Amen? Kaya pag tinawag ni Lord yung
pangalan mo, isang beses lang, lingon agad. Pag pumangalawa, hindi ka na nagpe-pay attention. Amen. Kaya nga kapatid, alam niyo yung nakaka-discern ng tama. Alam niyo po, sila yung mga umaayos agad yung buhay. Amen. Kasi naiintindihan mo yung dapat itama eh. Nakinig ka kasi. Ulitin ko ha. Alam mo, ano ba? Anxiety, usapang anxiety. Usapang anxiety. Ang anxiety, kapatid, hindi yan biglaan na, bugs! Oh, ang dami agad. Hello, anxiety. Hindi, kapatid. Hindi po anxiety yun. Hindi po, wala po ako nakitang case na bigla na lang po once in anxiety agad. Wala pong ganun. Unti-unti muna. Paano yun? Halimbawa lang may i-feed sa'yo na negative. Dadaan, may ipon. Isa pa ulit, dadaan, may ipon. Dadaan, may ipon. Hanggang sa dumami na dumami, nagpapanik ka na hanggang sa hindi mo na na-handle. Yun po yung anxiety. Unti-unti muna. Hindi yan biglaan. Nagmumukha lang biglaan kasi hindi mo na-handle ng maayos. Amen? Ngayon, kung titignan mo kapatid, pag alam mo at discern mo na pinapadil sa'yo ng Panginoon, hindi nalalaki. Amen? Hindi na siya lumalaki. Kaya kapatid, maliit pa lang, dapat anuin mo na, i-deal mo na kagad. Kaya nga, discern. Baka kinakalbit ka na ni Lord, di ka pa lumilingon. Amen? Baka tinatawag ka na ng Diyos, hindi ka pa nagre-respond. Bakit? Busy ka kasi. Alam mo kapatid, yung cellphone ng cellphone, kahit batuhin mo yan ng unan, hindi, nakapokus siya dun eh. Eh kung yung focus mo nasa Panginoon, konting galaw lang ng Lord, alam mo na. Konting kalbit lang sa'yo, alam mo na. Ako kapatid, alam ko, kung kinokorek ako ng Lord, alam ko rin na magkakasala ako. Sabi ko, Lord, please, wag mo kong dalhin wag mo kong hayaang mahulog dito, tulungan mo ako. Ganun ako lagi. Kaya kapatid, tingnan mo, pwede mo naman makilala si Lord nang hindi ka nagkakaproblema. Tama man eh. Eh bakit umabot ka sa lowest moment ng buhay mo bago mo nakilala siya? Kasi nga, di mo siya iniintindi nung okay ka. Real talk yan, totoo naman. Amen. Nung okay ka, wala kang kapake-pakialam. Nung wala kang problema, okay lang. Wala akong problema. Di ako magsisimba. Bakit ako magsisimba? Amen. Di ba? Sa totoo lang, tinanong ko po yung mga nasa kulungan. Sabi ko, Kuya, matanong ko sa inyo, mga nandito, di ba minsan nang may nagsabi sa inyo na mag-Bible study kayo, umayaw ka? Opo. O tignan mo ngayon, hindi ka na makakayaw sa akin kasi nandyan ka eh. Sabi ko, biyaya yan ng Lord na kahit nandyan ka, nakarinig ka ng salita ng Panginoon at binigyan ka pa ng pagkakataon na magbago ng buhay. Eh sabi ko nga parehas lang tayo makasalanan. Ang problema kasi, nagpahuli kayo, ako hindi. Tapos yung polis lumingon sa akin. Sabi, totoo naman. Dami kong kasalanan, kapatid. Di lang ako nahuli. Pero buti na lang, bago pa ako mahuli, nagbago na ako ng buhay. Nagsorry na ako kagad kay Lord. Sabi ko, Lord, di talaga pwede. Ayoko ng ganitong buhay. Purihin po ang Panginoon. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, kinakalbit-kalbit ka na, tinatawag ka na nga ni, kaso bingi-bingi ka pa. Di ba? Sinabi na sa'yo, wag kang tumawid. Di, tumawid ka pa rin.
Nilagay na nga eh, huwag kang tatawid, nakakamatay. Tumawid ka pa rin, ganun katigas yung ulo mo. Sa totoo lang. May nakita kang overpass, mas safe dun, kapagod. Oh, hindi ka nag-overpass. Sinabi na bawal magsakay dito, dyan ka pa rin nakaabang, my goodness. Sinabi ng one way, dumaan ka pa rin, ganun ka katigas yung ulo mo. Ganun ka katindi na hindi ka nakikinig sa simpleng mga bagay. Tama, mali? Sabi na ng doktor mo, huwag kang maglitsyon. Si litsyon ka pa din. Tapos pag na-high blood ka, Lord, bakit mo ko pinaparusahan? Tingnan mo yun, sisihin mo pa si Lord. Mapapaaray ko ka talaga eh. Aray ko. Aray ko, di ako sumunod. Di ba? Anong ibig ko sabihin? Ganun katigas yung ulo natin. Ganun tayong hindi nakikinig. Kaya kailangan pang ulit-ulitin na tawagin ka, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. Trust in Him. Trust God, kapatid. Ipagkatiwala mo kay Jesus lahat yan. Amen? Hintayin mo pa bang pumangalawa pa? Hintayin mo pang pumangatlo pa? Hintayin mo pang dumating yung matindi mong problema bago ka lumapit kay Lord? Hintayin mo pa, kapatid, na mapahalo-pahalo ka na, makawawa ka na ni Satan bago ka pa lumapit kay Lord. Dapat ngayong okay ka, lumalapit ka na. Hanggat may pagkakataon ka pa, kapatid, magkaroon ka ng intimacy. Kasi darating ang araw, pagbabawal na po Bible. Darating ang araw, kapatid, na hindi na pwedeng magbasa ng Biblia. Tapos doon ka lang magbabago. Ay, ewan ko, baka sumama ka sa kanila. Baka lang, hindi pa ako nagko-conclude. Pero baka. Imagine mo, simpleng problema mo, utang mo pa lang, di ka na mag-church. Amen. Hindi pwede, kapatid. Kung halimbawa, imagine mo, kapatid, marami pong ganito. Ayan, nandito na si Angeline. Meron po, kapatid, mga kulto sasabihin sa inyo. Attend ka sa amin, bibigyan kita ng ATM, tapos may monthly support ka. Attend ka sa amin para may monthly bigas ka. Imagine mo, dahil sa monthly bigas, umalis ka sa Panginoon, sumanam ka sa kulto, paano pagtatakan na? O wala kang makakain, itatatak ko to sa'yo. Yung 666. Wala kang kapake-pake. Bakit? Kasi nga, hindi matibay yung intimacy mo kay Lord. Ako, kapatid, may makuhang tulong o walang tulong mula sa Panginoon, kay Jesus pa din ako. Amen. Wala man akong answered prayer ngayon, pero kay Jesus pa rin ako. Wala man akong naranasan ngayong araw, pero hindi ako alis kay Jesus. Amen. Kasi naniniwala ako na tahimik man siya ngayon, pero tapat pa rin siya at gagawin niya ang lahat para sa akin. Amen. Si Jesus nga dumating after so many years eh. Amen. Kapatid, sobrang dami na pong ginawa ng Diyos sa buhay ko. Kaya nga, sasabihin ko sa problema, ngayon pa ba? Kung kailan malapit na ako kay Lord? Kung kailan nagpe-pray na ako? Kung kailan naman na mabuti na ang Diyos sa akin? Ngayon ka pa talaga, ngayon pa talaga kayo gaganyan. Kaya kapatid, lagi kong tinuturuan, di ba, yung mga kapatid dyan, hindi kayo makapagsitulog. Di sabi mo, Lord, patulugin mo ko, Lord, bigyan mo ko ng pahinga ngayon. In Jesus' name, amen. Tapos tanggalin mo si cellphone mo, magpatay ka ng ilaw, huminga ka, matulog ka. Hindi yung... Hindi na mapakilay ang kamay mo. Tapos sabi mo, Lord, di ako nakatulog. Kasalanan mo din, puro ka cellphone. Gets nyo? Ang sabi po ng Bible, ang pagtulog ay regalo ng Diyos. So, saan mo makukuha yung regalo? Sa Diyos. Anong gagawin mo para makatulog ka? Tanggalin mo distraction mo. Ngayon, sabihin niyo sa akin, may anxiety ka. O, di bigay mo kay Lord yung anxiety mo because He cares for you. O, makakatulog ka. Amen. Kaya wala kang maidadahilan eh. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko talaga. Unahin mo pakikipag-usap kay Lord. Kaya nga kapatid, tingnan mo, pag na kay Lord ka, wala nang kadating-dating sa yung
Avatar The Last Airbender. Wala nang kadating-dating sa'yo yung mga K-drama. Wala nang kadating-dating sa'yo yung mga bagay na hindi para sa Panginoon. Wala na. Amen. Bakit? Tinupok mo na yung flesh mo eh. Spirit mo na ngayon. Bakit? May intimacy ka kasi kay Lord. Yun ang sikreto, kapatid. Pag wala kang devotion life, wala kang peace. Pag wala kang devotion love, wala kang joy. Pag wala kang devotion life, kapatid, wala kang sensitivity sa spiritual. At ang ministry mo nagiging performance na lang. Dami ko nakitang ganyan, kapatid. Sobrang galing mag-gitara pero wala pong relasyon sa Diyos. Sobrang ganda nga ng boses mo, di ka naman nag-e-exhort. Di ba? Mas gugustuhin ko pa dun sa sintonado, pero pag nagpuri sa Panginoon, talagang totoo, dun na lang ako. Amen? Bakit? Kasi kapatid, ang halaga po ng intimacy sa devotion kasi yun yung magpapalakas sa'yo. Amen? Sige pa, Sir Edwin, basahin ko po after this devotion. Amen? Kaya nga, kapatid, lagi ko ito sinasabi sa inyo, bakit ako magpapakasipag dito? Gusto ko makita nyo example, kaya ko naman eh, di kaya mo din. Alam mo ba't di mo kaya? Hindi mo kasi pin-priority. Amen. Mapapractice mo yan. Kaya nga, laging nagsasend ako ng devotion. Pwede mong i-devo na passage. Tinuturuan kita mag-pray. Tinuturuan kita mag-rebuke. Lahat na ginawa ko dito, tumambling na lang kulang. Pero, kung hindi ka susunod at tatamad-tamad ka, walang mangyayari sa buhay mo. Amen. Kaya napakahalaga, kapatid, na alin? Sumunod ka magkaroon ka ng intimacy sa Panginoon. Kasi ang devotion po ang nagbibigay ng lakas sa service natin. Amen. Sabi ko sa inyo, kapatid, ngayon pa lang, tingnan niyo po ginawa ko ngayong araw. Nag-meeting po ako. Staff meeting. Pumunta po kami ng mga campsite. Sobrang daming campsite. Tapos magde-devotion pa ako ngayon. Si Lord lang to. May kinounsel pa ako, kapatid. Bago po ako nag-devotion, meron pa akong kinounsel na may anxiety and depression. May mga inaasikaso pa ako sa church. So, ano ibig ko sabihin? Kay Lord, lahat yan. Amen. At si Lord magbibigay sa iyo ng supernatural strength. Amen. Kahit ako namamanga sa Panginoon. Kasi, binigyan ako ng Diyos ng isang puso na maglingkod sa Kanya kasi puso niya po umabot ng tao. Amen. Kaya, kapatid, magkaroon ka ng devotion. Amen. Ngayon, point number 4. The best servants are those who first sit at Jesus' feet. The best servants are those who first sit at Jesus' feet. Sabi po ni Jesus, pinili ni Maria ang mabuti at ito ay hindi aalisin sa kanya. Pinili. Sabi mo nga dyan, pinili. Kapatid, piliin mo ang Diyos. Piliin mo makipag-usap. Piliin mo mag-spend ng time kay Jesus. Piliin mo. Amen. Piliin mo, kapatid. At ano sabi dito? At hindi ito aalisin sa kanya, kapatid. Lagi kong sinasabi sa Panginoon, Lord, huwag mong alisin sa akin ito. Lagi kong sinasabi sa Panginoon, Lord, nagkamali ako pero huwag mong alisin sa akin. Para bang katulad ni David na nagpi-plead, Lord, do not take this Holy Spirit in me. Kapatid, wag na wag mo aalisin yung intimacy mo sa Panginoon at hindi yan aalisin sa iyo ng Diyos. Amen.
tingnan niyo si Maria kapatid, walang pagpiling I mean, alam natin na pinili niya pero hindi niya option yung mag-asikaso. Nung marinig niya na papunta si Jesus kapatid, naghanda siyang makinig. At ganun ka din dapat sa buhay. Na kung alam mong may gagawin ng Panginoon, unahin mo munang makinig bago ka gumawa. Pakikinig ang mahalaga. Piliin mo. Ulitin ko ha, piliin mo. Kaya nga, ang pagiging healthy kapatid na Kristyano, hindi po pipili ka kay Maria at kay Martha. Kundi, matutunan mong maging Maria bago ka maging Martha. Amen. Una mong tanggapin si Kristo bago ka maglingkod kay Kristo. Mag-abide ka muna kay Lord bago ka magbunga. Amen. Kaya nga sabi, buklatin nyo nga, John 15:5. Sige po, buklatin nyo po. John chapter 15 verse 5. Sige po, buklat. Buklat ng Bible, buklat. John chapter 15 verse 5. Sige po, buklatin po natin. Ano pong sabi dito? Whoever abides in me, I in him, he is that bears much fruit, for apart from me, you can do nothing. Kung tatagulin ko sino ang nasa akin, ako'y nasa kanya. At kung sino ang nasa akin ay magbubunga. Dahil kung hiwalay ka sa Diyos, wala kang magagawa nga ni. Amen? Wala kang magagawa pag hiwalay ka sa Diyos. John 15:5. Amen. Kapatid, wag na wag kang aalis sa Panginoon. Amen. Whoever abides in me and I in him, he is that bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. Kaya kapatid dito sa totoo lang, ginagawa ko yung best ko. Paano ba ma-improve to? Alam mo ang pinaka-anong naisip ko, di ba? Lagi tayo nare-restrict sa on-screen na PowerPoint. Plano kong bumili ng TV, ilagay ko dito. Nakikita ko yun sa mga nagtitiktok ng shop eh. May TV sila sa likod. Para talagang ituro ko. Para maintindihan mo. Amen? Pero kapatid, kahit anong lagay ko dyan, kahit anong tumbling ko dyan, kung wala kang interest makinig, hindi ka matututo. Kaya dapat mag-umpisa muna sa'yo. Amen? Plano ko yun kapatid, bumili ng kahit maliit na TV para nakikita. O kaya kahit nandito sa screen na to. Kasi kapatid, kailangan makapenetrate ng maayos ang Word of God. Yun kasi yung goal ko. Pero habang wala pa, kaya nga hinihingi ko tulong niyo eh. Mag-type kayo dyan, mag-type. Kaya ako sinasabi na pag may reflection kayo, mag-send kayo ng mag-send. Bakit? Kasi send kayo ng mag-send. Bakit? Kasi pag Amen, naiintindihan naglalag. Wait lang. Aray mo. Yan, diba yan? Yung mga ganyan lag, okay lang yan. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Kaya natin. Amen? So ulitin ko ha kapatid. Kailangan mag-penetrate ang Word of God sa'yo. Amen? Kailangan kapatid, maintindihan mo ng maayos. Kaya nga ginagawa ko lahat talaga sa totoo lang. Amen? Kaya nga sabi ko, Lord, ano bang kailangan kong gawin? Magkaroon ako ng TV sa likod. Yung projector kasi hindi pwede kapatid kasi kailangan nga ng ilaw eh. Iniisip talaga ako yun ang lagi ko iniisip, improvement. Ganun din sa face-to-face kapatid. Sabi ko, itong mga tinuturuan ko, walang mga Bible, bibigyan ko to ng Bible. Walang mga notebook, namigay ako ng devotion notebook. Kasi kapatid, ako, trabaho ko, naniniwala kasi ako, evangelist po ako. Yun ang calling ng Diyos sa akin. Dapat maipahayag ko ng malinaw ang salita ng Diyos para maniwala ka.
Amen. Kaya kapatid, kung titingnan nyo, sobra talaga akong may concern pagdating po sa Word of God. Kasi nga, kailangan makarating sa'yo ito ng tama. Amen. Tuturuan ko kayo mamaya ng paano tamang pagde-devotion. Kaya dapat maintindihan mo muna, dapat kang malapit sa Panginoon. Amen. Ngayon, tuturuan ko po kayo ng tamang pagde-devotion, no? Una muna, tanongin mo sarili mo. Sabi mo dyan, una, ito muna yung mga tanong sa sarili, ah. Una, nag-spend ba ako ng oras sa Panginoon ngayong araw? Sige kapatid, lagyan nyo naman dyan yan. Nag-spend ba ako ng oras sa Diyos ngayong araw? Una yan. Pangalawa, ginagawa ko ba to bilang pag-ibig o obligasyon? Nagbabasa ba ako ng Bible? Nagwo-worship ba ako sa Lord? Nagpe-pray ba ako? Dahil sinabi lang ni Kuya Jerome o dahil mahal ko ang Diyos? Amen? Ano ba? Inuuna ko ba ang iba kaysa sa Panginoon? Iniintindi ko ba yung distraction o ang Panginoon? Amen? At ano pa? Nagsiserve ba ako sa Panginoon na puno yung puso ko sa Diyos o yung wala? Wala sa Diyos. Mag-reflect ka kapatid. Kung sisimplihan natin, ito lang yan. Inuna ko ba si Lord o hindi? Amen. Dapat mong unahin yung intimacy. Kilalanin mo si Lord. Amen. At alam mo kapatid, sabi po ng Colossians chapter 3 verse 10, put on your new nature and be renewed by knowing your Creator more and more. Put on your new nature and be renewed by knowing your Creator more and more. Para mabago buhay mo, kilalanin mo, manlilikha mo. Amen. Eh kaso problema, tamad ka. Hintayin ko na lang si Kuya Jerome bago ako mag-devotion. Naku, neck-neck nyo. Paano yan? Eh paano nga kung hindi ako nakapag-devotion? Paano kung hindi ako nag-live? Di wala ka na rin. Tapos sisihin nyo ako, si Kuya Jerome kasi di na nagla-live eh. Amen. Mas gugustuhin ko pa kapatid na hindi kayo umattend dito pero nagde-devotion kayo ng personal. Kaysa naman umattend ka dito, hindi mo naman pala kinakausap ng personal si Lord. Amen. Kaya kapatid, kailangan mo ng personal devotion. Amen. Ngayon, bakit mahalaga po yung devotion? Kasi ang devotion ay nagbibigay po ng direction. Sige, type mo to kapatid. Direction, strength, protection, at consistency. Ulitin ko ang devotion po bakit mahalaga? Nagbibigay ng direction sa buhay mo, ng lakas sa buhay mo, pag-iingat sa buhay mo, at consistency mo sa Panginoon. Amen. Tapos kakatamaran mo. Diba? Kakatamaran mo yan. Ngayon pag naging tamad ka pa, ewan ko na lang, saan ka na lang pupulutin? Sa kangkungan na lang. Tingnan mo kapatid, prodigal son, nawala yung intimacy niya sa tatay niya. Ano nangyari sa kanya? Masaya sa una kasi mukha kang free, pero pag naghirap ka na, hahanapin mo rin pag-ibig ng tatay. Ano ngayon nangyari? Kumain ng kaning baboy ang kuya mo. Ngayon ano nangyari? Doon niya lang na-realize lahat. Buti na lang ang Panginoon mahabagin na kahit lumayo ka, mahal ka pa rin. Ngayon,
Gugustuhin mo ba na umalis pa rin sa Panginoon kung mapapahama ka at babalik ka? O manatili ka na lang at hindi ka napahamak? At yun ang hindi na-appreciate nung panganay. Anong sabi nung panganay? Ako lagi nandito pero hindi mo ko pinaghahandaan. Anong sabi nung tatay? Nandito ka. Kaya kung anong meron ka, kumakain ka, umaayos ka, ganyan, ganyan, ganyan. Wala ring intimacy. Gets nyo kapatid? Kaya nga napakahalaga ng intimacy kapatid kasi maiintindihan mo lahat. Amen? Kaya dapat maintindihan mo ngayon pa lang na bakit mahalaga po ang devotion at pagpili sa Diyos kasi ito dapat ang buhay mo. May direksyon, may lakas, may protection, at may consistency. Tapat si Lord eh. At mananatiling tapat po ang Diyos. Kaso, ang problema nga ikaw ang problema kasi umaayaw ka. Amen. Ngayon, in terms of reading the Bible, kapatid, pinasimple ko na lang para mas maintindihan mo. Pag meron kang passage, hindi ko na po intindihin yan. Ayoko pong ituro yan sa ngayon kasi mahirap yan. Soap, Acts, etc. etc. Mahirap po kasi nga marami po sa mga kapatid natin hindi naman nag-i-English, hindi naman palasulat. At the same time, marami po talaga na hindi pa ganun kalalim. Ngayon, tuturuan kita ng pinakasimple kapatid. Dalawa lang tatanungin mo pag nagbasa ka ng Bible. Ano ang ginawa ng Diyos? At ano ang ginawa ng Diyos para sa akin? Amen? Ano ang ginawa ng Diyos? At baguhin ko yung pangalawa. At ano ang naranasan ng tao sa Diyos? Yun lang. Sobrang simple. Kaya yun yung nilagay ko dyan kapatid Nagbigay po ako sa inyo ng daily. Sana day 3 na ngayon. Ay day 2 na. Parang awaan nyo na. Mag-send na kayo ng day 2 nyo. Amen? Dalawa lang. Anong ginawa ng Diyos sa passage na yan? At ano ang naranasan ng tao mula sa Diyos? Paano yan? John 3:16. Diba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that who shall ever believe in Him will not perish but will have everlasting life. Ngayon, sa passage na yon, ano ang ginawa ng Diyos? Ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Ano ang ginawa ng Diyos para sa tao o anong naranasan ng tao? Na kung sino man ang maniwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Simple? Oo. Mahirap? Hindi. Ngayon, kung nakukulangan ka na dyan, di doon na, tumuloy ka na sa soap, tumuloy ka na sa mahabang reading, pero ang ibig ko sabihin, dapat maintindihan mo araw-araw ng buhay mo, ano ang ginawa ng Diyos, paano pagkakilala mo sa Panginoon, at paano mo mararanasan ang pagkilos ng Diyos. Yun lang. Hindi ko na kayo tuturuan ng sobrang technical kapatid. Kasi kapatid, ilang beses na akong Cherry, yun na po yun Ate Cherry, yung dalawa. Yun na po yung dalawang method na tinuro ko. Ulitin ko ano ang ginawa ni Jesus at ano ang naranasan ng tao kay Jesus. Yun lang dalawa. Amen. Simple lang. Amen. Kaya kapatid, from there, dapat mag-umpisa ka kasi ng maliit Kaya wag mong isipin na, ay, dapat ganito, dapat ganyan. Dapat ganito, ganyan. Dapat pala ganito. Hindi kapatid, umpisahan natin sa maliit. Lalaki din yan. Amen. Meron bang nagtanim, may puno agad? Hindi naman, no? Walang ganun. Nagtanim ka ng buto, tas puno agad? Hindi Kailangan mo munang tiyagaing diligan. Kailangan mong tiyagaing alagaan, paarawan, etc., etc., etc. Amen. Kaya dun tayo sa basic. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, mas maintindihan mo to. Amen po ba? Yan, salamat at may nag-send na ng mga devotion nila. Thank you, Lord. Amen. So, simple lang. Kaya kapatid, to conclude this devotion, kapatid,
Hindi dapat tayo namimili in terms of worship and service. Kasi dapat magkasama yun. Pero kapatid, ang dapat mong gawin, i-prioritize mo si Jesus. Kasi kapatid, ang hinihingi sa'yo ng Panginoon, intimacy muna. Amen? Tingnan mo si Jesus, kapatid. Bakit anointed siya? Kasi kapatid, lagi siyang merong secluded place. Meron siyang place of prayer. Meron siyang, umaalis siya sa crowd para manalangin. Imagine mo kapatid tingnan mo nagpakain po si Jesus ng 5,000. 'Di ba? 5,000 pinakain. Ngayon, yung 5,000 pinakain kapatid, nakakapagod yun pero kinabukasan, nanalangin pa rin si Jesus ng maaga. Kaya kapatid, hindi po dahilan yung pagod ako, hindi dahilan kapatid na wala kasi akong gana ngayon. Nako, hindi ka totoong intimate sa Panginoon pag ganyan ka. Ang totoong intimate sa Panginoon kapatid, kahit anong mangyari, tuloy pa rin, usap pa rin tayo Lord. Hindi ako papayag na aalis ako nang di kita kinakausap. Di rin ako papayag na matutulog ako nang di kita kausap. Di ako papayag na walang word of God sa buhay ko ngayong araw. Hindi ako papayag na hindi mo ako i-encounter. Dito lang ako. Amen. May kanta pong ganun, diba? Dito lang ako sa presensya mo. Amen. Dito lang ako. Kahit wala akong maramdaman, maraming pagkakataon kapatid, pag nagpe-pray ako, parang walang presence. Pero okay lang, kasi naniniwala ako na naririnig ko ang Diyos. Bakit? Kasi kapatid, mapalad ang naniniwala kahit hindi niya nakikita. Yun po ang faith. Amen. Kaya kapatid, dalangin ko sa'yo, lagi mong piliin si Jesus kahit ba hindi na nila ginagawa. Ang dami kasing ganun damay lang. Hindi na kasi nagsisimba yung kaibigan ko, di na rin ako nagsisimba. Ano yan? Di na kasi ako nakapag-devotion kasi na-busy ako. Ano yan? Hindi ka pwedeng magdahilan kapatid. Amen? Kasi kung gusto mo kapatid na talagang katagpuin ka ng Panginoon, kakatagpuin ka ng Diyos. At alam mo kapatid, sa totoo lang, may kausap po ako kanina. Sabi niya, Kuya Jerome, wala po akong mapag-openan, ganyan. Pinapakinggan ko lang ng pinapakinggan. Alam mo na, sabi ko lang sa kanya, dito mo na lang i-open lahat para makalaya ka dyan. Kung ako kapatid, marunong makinig, paano pa kaya si Lord? Kung ako kapatid, naiintindihan ko yung tao, paano pa kaya si Lord? Kaya kapatid, napakahalaga na maintindihan mo, mahalaga po ang devotion. Pwede mo bang i-comment dyan, mahalaga po ang devotion. Amen. What's up? What's up? Sige. Amen. Mahalaga po devotion. Kaya kapatid, ulitin ko hindi lang po pagbabasa ng Bible ang devotion. Pananalangin, pag-worship sa Panginoon, tanungin mo prayer request ng iba. Ako, tingin ko kapatid, ako na ang pinakamakulit na manghingi sa inyong mga prayer request. Kaso kahit anong kulit ko, di pa rin kayo nagbibigay lahat Ewan ko ba? Diba kapatid, magbigay kayo prayer request nyo, parang awa nyo na. Ako na nakikiusap para umayos naman ang buhay natin. Amen? Kaya dalangin ko, ulitin ko magkaroon ka ng puso sa Panginoon. Amen? At eventually, magiging okay din yan. Amen? Sa akin po kayo mag-send. O kaya kung nasa group chat po kayo, pwede po kayo mag-send sa group chat. Ulitin ko, mahal ka ng Diyos. Amen? At dahil mahal ka ng Diyos, kapatid, tanggapin mo pag-ibig ng Diyos. Oh, hallelujah. Mahal ka ng Diyos. Sabi mo nga dyan, mahal ako ng Diyos. Kaya kapatid, piliin natin yung devotion natin sa Lord. Amen. Ngayon kapatid, yun po yung hamon ko. May sinend po ko, pwede bang paki-paste po sa lahat ng group chat natin kapatid? Yung day 1 to day, yung day 1 to day 7 natin. Tapos, pakilagay nga yung day 2 dito.
Hindi ko kasi mako-comment kapatid eh. Amen. Meron po kaming group chat kapatid. Message nyo po ako. Wag lang po comment. Message nyo po ako para mai-add ko po kayo dun sa group chat. Amen. Para po makita nyo po, no? Kasi mahihirapan po ako pag sa comment lang. Amen. Pero again, kapatid, nais ko na magtuloy-tuloy ka. Ngayon, yun nga, kung gusto nyo sumali ng group chat sa amin, pwede po kayo sumali para, ano po, no? Mag-send kayo doon ng prayer kasi magpanalanginan tayo. Amen? At ngayon, kapatid, may ibibigay po ako na Google Form. Itong Google Form na to, kapatid, ay gagawin ko po para po dun sa discipleship natin. Amen? Yung mga gusto po na umattend po ng close group discipleship namin, kasi magkakaroon po ako ng close group discipleship, bukas po ng 7 p.m. So, baka i-live ko, pero kapatid, ang iintindihin ko lang, yun nandoon sa Gmeet. Yun lang intindihin ko, wala nang iba. Kasi, kailangan po kapatid, na matutukan po kayo, pagdating in faith, kailangan may interaction. Kung may mga tanong ka doon, kung may mga sensitive na tanong, pwede nyo itanong doon. Amen. Ang mahalaga lang, kasama kita. At yung nais kapatid, yung seryoso. Amen. Kaya mag-download na po kayo ng Google Meet na app. Kung loobin ni Lord, WhatsApp na rin. Amen. At Bible ballpen. Yun lang. Walang registration fee kapatid. Walang membership fee. Puso lang sa Panginoon. Alas 7 po. Puso lang sa Diyos kapatid. Amen. Kung talagang nais mo na hanapin si Lord. Pero meron pa rin akong daily devotion. Amen. Meron pa rin po akong daily devotion. Kasi dito po sa daily devotion kapatid, minimal lang ako mag-correct. Minimal pa yun ha. Pero pagdating doon, ay talagang i-record ko na lang po kasi yun lang po ang available time ko eh. Yun lang ang may ko consistent ko kapatid kasi yun po yung wala akong ganong ginagawa po sa church. So 7 p.m. Wednesday po. Amen. Kaya kapatid, yun po kung nais nyo po, ayusin ko lang yung Google Form ngayon hanggang bukas. Pero pag naayos ko na, ayun. Amen. Okay na tayo. Amen po ba? Once a week po yung Gmeet, pero araw-araw pa rin yung devotion dito. Ano pong pag-uusapan natin doon? Ang pag-uusapan natin ko doon kapatid ay tungkol po talaga sa pagbabago ng buhay. Paano mo ma-overcome yung mga sins, paano mo ma-overcome yung mga habitual mong addictions, etc. etc. At lalong-lalo na paano ka lalalim sa Panginoon. Wala pong bayad, libre po to, no? Hindi po ako nagpapabayad. Yan, ayusin ko lang po kapatid to lahat, no? Oo kapatid, tatanggapin ka ni Lord. Ang mahalaga ay, anong tawag dito? Lumalapit ka sa Diyos. Amen. Hindi po, meron po akong account doon. Huwag po kayo mag-alala. Meron po tayong subscription doon. Amen. Nag-iisip na ako mamigay, namimigay po ako ng Bible pero sa face-to-face po kapatid, hindi po online. Kasi kapatid, lagi ko pong ini-encourage yung mga kapatid kong online, may pang-load ka naman, may pang-milk tea ka, bili ka sariling Bible. Amen. Siguro kung magpapa-event ako kapatid ng Bible giving, pag pag yun talagang pang mahirap talaga, yun talaga eh. Kasi kapatid, mas mahalaga sa akin kapatid na ikaw sana bumili.
Amen. So yun, sana mag-ano ka, no? At saka kasi hindi pa po ako kasing yaman talaga nung mga ano eh, hindi pa po ako anak ng contractor. Pag anak na po ako ng contractor, no? God not exist. Kahit dito sa live ko, you are not existing, Bogs. Si Lord lang nag-i-exist, no? So, ayan, no? Thank you po. May natutunan po ba kayo? Ayan, niresend na po sa group chat natin yung mga devotion natin, no? May natutunan po ba kayo aside sa pang-mute, no? Pero again, kapatid, maraming salamat, no? Oh, anak naman ng creator, oh. Thank you, Maya. Maraming salamat po sa Panginoon, no? At the same time, kapatid, send your prayer request. At ako naman, kapatid, alam niyo na po yung prayer request natin, no? Yung improvement ng live natin, improvement po ng face-to-face. So hanggang ngayon, kapatid, nagpe-pray po ako kung bibili po ba ako ng service or hindi, or kukuha ba, hulugan ba, etc. Nagpe-pray pa rin ako, pero again, si Lord pa rin naman ang magbibigay, no? Kaya ayun. At the same time, kapatid, pasama na rin po sa prayer yung mga face-to-face ministry namin kasi may mga pupuntahan na po kaming community, yung mga pamimigay po ng Bible. Actually, hindi ko nakuha yung isang box ng Tagalog Bible kanina kasi umalis nga po ako, pero plano kong kunin bukas. So, ayun po. Ngayon, sa lahat po ng gustong sumali ng group chat, kapatid, you can just message me and I will add you up. So ayun, thank you po, no? Pagpalain po kayo ng Diyos at naniniwala po ako na ang Panginoon po ay kikilos sa'yo. Kaya kapatid, huwag mong hayaan na hindi ka magkaroon ng devotion, kundi ikaw ay patuloy na lumapit sa Panginoon. Amen po ba? So ayun, God bless po at pagpalain po kayo ng Panginoon. Bye-bye! At the same time pala, kapatid, pa-support naman po yung ating page, no? If you could like it, share it, yung mga pinost natin. At the same time, kapatid, sa Blue Up po, ang pangalan ko din doon sa Blue Up, Je Hufana Ministry. Paki-share naman po yung mga pinagagagawa natin doon para po umabot po ng 10,000 followers yon. Kasi bala ko pong mag-live na rin sa Blue Up kahit pagtapos po ng 2 months. Kasi 2 months pa ako pwede mag-live. So, I think that was like end of September. Sana po naka 10K na ako nun. So, kaya yun, sana po tulungan niyo po ako, no? So, ayun po, salamat po. Pagpalain po kayo ng Panginoon at naniniwala po ako na ang Diyos po ay kikilos po sa inyong mga buhay. Amen po ba? So, ayun, thank you po. Salamat din po sa pagpe-pray. At ganun din pala sa mga nag-heart me, thank you po. At pati na rin nag-send po ng mga diamonds. Meron pong $0.26. So, I think this is like 15 pesos. So, itong 15 pesos na to, kapatid, ay mapupunta din po sa aming poor community na hawak. So, lahat po ng iniipon dito, pag to po ay naipon na, ito po ay inilalagay natin para po sa mahirap. Amen? So yun, thank you po. God bless po at pagpalain po kayo ni Lord. Bye-bye. Thank you, Jesus. Sabi mo nga dyan, thank you, Jesus. So chat-chat na lang, no? Ayusin ko pa lahat, kapatid, pero chat-chat na lang po. Bye-bye.